meron ba dito mga seaman? May nagseaman, isa. May dalawa. Shout out sa mga nagseaman. Ako po, muntik maging OFW. Good morning! Welcome to Manila for those people who are not from Manila. But to those people who are from Manila, I keep coming back to Manila. Sabi nga ng isang awit. Pero bago ko magsimula, gusto ko lang batiin itong mga mahalagang tao. No? Kung bakit tayo nagsasama-sama ngayong araw na ito. In our own little way as city government to recognize the following with their effort, collective effort ng iba't ibang ahensya ng national government and GOCC and uniformed personnel and City of Manila. Of course, nakita nyo na yung Vice Mayor ko, may asim pa. Vice Mayor Chi Atienza, Attorney Bernard Olalia, Undersecretary Adjudication Service and Regional Operation, DMW, Attorney Falcone B. Millar, Regional Director, DMW, NCR, Attorney Jude Tomas Tribilla, Assistant Regional Director, DOLE, NCR, Attorney Francis Ron de Guzman, Assistant Secretary, Reintegration Services. Ako po ay attorney no case. Attorney, ano tawag namin sa kalye? Attorney paamin. Mamin ka na lang. Bababahan natin si sentensya. Miss Ana Lisa Estrada, Head Program Services Division, OWA, NCR. Lieutenant Commander Louis Villanueva, Philippine Navy. Miss Maria Teresa C. Sanz, Assistant Regional Director, DMW, NCR. Mr. Bienvenido B. Barbosa Jr., Assistant Director for Operation, DSWD, NCR. Ang ganda ng building ninyo, nakita mo na ba? Durug na yung luma. I used to serve the entire country under DSWD as Undersecretary. And I used to office in your office in Mindiola area. Ngayon ginagawa na yung bagong opisina ninyo. Gaganda na. Kasi importante yun sapagkat ang NCR ay takbuhan talaga. Just imagine 11 million people in Metro Manila, more or less, in one region alone. So it's going to be a very busy regional office. But today, I think, mas magiging maaliwalas ang lugar na pupuntahan ng mga taong nangangailangan dahil sa bagong pinapagawang building ng ating regional office. Miss Yvonne Fernandez, PhilHealth. Yesterday, I saw in the news that the President Bongbong Marcos, PhilHealth, DOH signed an agreement with St. Luke's for PhilHealth program. Babay, pagka nagkatotoo yun, ma-access na ng ordinaryong tao yung mga mamahaling ospital, but through PhilHealth. Hopefully, pag naging successful yun, marami pang magagandang pribadong ospital. Kasi po, mamaya mag-uulat naman ako kasi kailangan ko pong i-update ang taong bayan. No? As we speak today, we are now overwhelmed. While it is true that we are now the largest local government unit who provide health care in terms of facilities, bed capacity, owned and operated by the city government. Na-overwhelmed na po kami dahil alam nyo po sa infection ng leptospirosis, hindi po yan immediate. Halimbawa, may baha ngayon, nabaha ka. Hindi mo naman alam kung na-leptos ka.
maghihinog pa yun ng ilang araw. At doon na ngayon po, medyo kaninang umaga, about 300% na yung aming ospital ng Maynila. Ang laki-laki nung ospital na yon. So that's why some of them are being transferred into Santa Ana Hospital. Kaya mag-iingat kayo sa baha. Pero paano kaya kung baha sa lahat? That's the ironic part, no? The sad part. But then again, I would like to inform, total, nandito na rin lang naman kayo, kami po'y maraming droga. Hindi, ano ba English ng, ano ba Tagalog ng medicine? Gamot. Parang allergic kayo sa droga. No, marami kaming gamot na maaaring makadagdag ng proteksyon sa inyo. It's available in our 44 health centers and to our 7 hospitals. Ang pangalan po nito ay doxycycline. This can be utilized by any John Does and Mary. Mahirap, middle class, mayaman. Manila man o non-Manilans na pumupunta sa Maynila. Kunin nyo po doon, wala kayong tosgas for your added protection. So, available po yan. Kaya mag-iingat kayo, napakahalaga ng ginagawa ng PhilHealth. Sana mas marami pa silang mayakap dahil talagang ang hirap magkasakit. To Mr. Hiroshi Umeda, yung aming peso manager. Ayan. Nangangayayat na po yan. Partida pa. Anyway, again, good morning. Ayoko naman pakahabaan yung aking sasabihin dahil ang pinakamahalaga ngayong umagang ito ay kayo. At yung programa ng gobyerno, DMW, DOLE, PhilHealth, DSW, no, at ang lungsod ng Maynila True Peso. Yesterday, we were here, same morning, your city government, in our own little way, we continue to approach and create a good business environment in the city of Manila by liberalizing some rules on doing business so that we continue to achieve our journey and goal on addressing MBN. Ako po ay believer and I continue to invest into MBN or what you call minimum basic needs. And it speaks of education, healthcare, housing, and jobs. Yung apat na yon. Kapag ang nanay at tatay may trabaho, yung pamilya may masisilungan, yung anak sosok pa sa eskwelahang maayos, pag nagkasakit ang pamilya, may ospital na mapupuntahan. And for us to provide the fourth part of the MBN, which is jobs, is to create a good business atmosphere in the city of Manila para lumago ang negosyo. And with that, kapag lumalago ang negosyo, we need employment. And we wanted to equip our people through skills training na ginagawa ng aming local social welfare department. Yung katumbas ng DSW, yung aming MDSW sa lungsod ng Manila. And this is now my 1 year, and we've produced 4 batches of skilled individual at the same time, while we provide skills and tools, we provide yung kanilang puhunan. Yesterday, kaya ano na siya, isang buong loop, no? Isang buong loop. And I'm happy today going back here in less than 24 hours ago, here through the effort of national government, DMW, DOLE, PhilHealth, at DSW,
may mga kababayan akong bumalik sa lungsod ng Maynila at yung mga bisita namin na non-Manilans na mabibigyan ng pagkakataon na maitulak ulit ng konti upang makabangon at manormalize ang pamumuhay sa pagiging balikbayan sa ating bansa. So thank you to our partners in the national government. Meron ba dito mga seaman? May nagseaman, isa. May dalawa. Shout out sa mga nagseaman. Ako po, muntik maging OFW. Alam nyo, sino ba paga-50 na dito? Ano kayo, puro trentahin? Ito siguro yung paga-50 makaka-relate. Noong dekada 80, siyempre squatter kami sa Mabuhay, no? Sa Tondo. Para umunlad ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. Una, pag babae ka, punta ka ng Japan. Mas kilala nung araw, Japayuki. Isang disenteng trabaho, isang disenteng hanap buhay sa Japan. Pag lalaki ka, dalawa lang ang mapupuntahan mo. Mag-Saudi ka, pero kailangan ka magbigote. Kasi pag masyadong makinis sa mukha mo, masi-safeguard ka. Yun ang kwento ng mga antigong Saudi boy eh. Or, magsiman ka. Yan. Kami no, siyempre mga batang pier kami. Sulpicio, Gothong, hindi pa WGNA yan. William Gothong, tapos Abuitis, Sweet Lines, Solid Lines, and so on and so. So araw-araw, nasa pier kami. Nasa barko kami. Maakit kami sa Andamyo. Tapos pupunta kami sa... itatay ko kasi seaman eh. Ewan ko kung alam nyo pa yung kumpanya maritima nung araw. Kung may man nakakaalala pa sa inyo. Pero kami lahat halos taga-pier. Kasi dinidiskartehan namin pag dumarating na yung Sulpicio kasi passenger ship. Sa passenger ship, doon sa Teheras, no? Nandoon yung mga bote ng Mirinda. 7-Up. Sayang yun. May antisipo yun eh. Nabebenta yun, B5. So, binabato namin yun sa dagat. Tapos yung partner ko na sa dagat, sasaluhin yun. Dahil di naman lulubog yun eh. Tapos yung bote na yun, ibabato naman sa pantalan. Triangular yun eh. Mga bata kami noon. Konting hanap buhay. So we were very exposed to shipping. That's why, sabi ko, paglaki ko, gusto ko maging kapitan ng barko. Totoo po talaga hanggang ngayon. Yun po ang kwento. Gusto ko maging kapitan ng barko. Dahil ang napansin ko, yung mga kapitbahay ko, dati, barong-barong, noong nagsiman, naging bato. Tapos may angkla, yung labas ng bahay. Marking. Sabi ko, seaman. Kaya gusto ko maging seaman. And the only way to do it is mag-aral ako. Kaya nung matapos ako nung high school, noong 1992, wala naman kaming tsape. Hindi naman ako kayang papag-aralin ng nanay ko. Basta ang importante sa kanya, tapos na ako ng high school. Finish or not finish, pass your paper. Hanggang doon lang ang pangarap niya sa akin. Dahil sabi niya, ewan ko kung nasabi rin sa inyo ito ng nanay niyo, pag ikaw graduate ng high school, hindi ka na magbabasa ng diaryong pabaligtad. But I didn't want that. Ayaw ko yun. Kasi gusto ko maging kapitan ng barko. Kaya pagka-graduate ko ng Marso, simula Marso hanggang Setyembre, hindi ako nag-enroll. Full-time sidecar boy. Kasi nung elementary ako, basurero ako, nung high school ako, promote ko sarili ko, naging sidecar boy na ako. Pero nagsa-sidecar boy ako, sok pa sa eskwela, sa umaga hanggang alas 3, tapos alas 3, diskarte na sa 1 Luna, o what you call 1 Luna atras, Lakandula. Yun ang biyahe namin.
Now, having said that, nung graduate na ako sa Tondo High School or Ateneo de Tondo, gano'n, bakit? Kailan ba may Ateneo? May Ateneo rin kami sa Tondo. Then, nakaipon ako. Lahat ng ipon ko, piyay-piyay kami ng nanay ko, kalahati sa kanya, kalahati sa akin. Yun ang pinang-enroll ko sa PMI. October. So, nakapag-enroll ako, awa naman ng Diyos. Alam niyo ba yung PMI? Para lang malapit sa ilog. Doon sa may Santa Cruz. PMI. God intervened, 1993, January, namatay yung kapitbahay ko, si Aling Mita. So malangit po ang kanyang kaluluwa. Noong siya'y namatay, siyempre, alam mo naman, pagka may tsapi yung patay, may sangkis. Yung orange juice na sa glass, yung 1-2 sawa. Tapos, siyempre, merong Rino. Kasi pag mahirap, yung biscuit na, ano yung salata, yung lagayan ng bigas, yung pag nahamugan, malabsana. Siyempre, pag medyo may tsape, dinadayo, nakikiramay ka. Sayang naman yung chicha. Then, that night, God intervened. Na-discover ako mag-artista. Hindi ko makalaman pang-artistahin to. Then, the rest is history. Kaya, muntik ako maging OFW. Dahil gusto ko talaga maging seaman. Yung ibang kababata ko, naging seaman din. Si Mandurukot, do sa Arten. Yung iba naman, totoong naging seaman. In fact, yung isang kaklase ko, si Jomel Andrada, one time, nagkatabi kami sa aeroplano. So when I was doing the peace talk in Netherlands, pauwi, nagkita kami sa aeroplano, nagkatabi kami. Social yun na. Kapitan siya ng barko ngayon. So I'm happy. Si Francisco Garado, mga kaklase ko yun na nagtagumpay sa pagigising. Bakit ko yung kinukwento? No? Hindi nga ako nakapagsiman, nag-show naman ako sa Japan. Kalakasan nun, mga 95, 96. Yung kakanta ka lang, lip-sing, wala ko kung ano Anong tawag yun? Ganda lang ang puhunan. But, abilidad, so I stayed in Japan, 2-week show, 1-month show. Ang hirap pala mag-OFW. Mabuburyong ka talaga. Kami magaang patrabaho namin, ha? Akit ka lang sa entablado. Kumbawa. Tapos kanta-kanta. May chappy na, naka-chopstick pa. But then again, I felt that loneliness when you are alone in your room. Tapos naiisip mo, miles away, yung pamilya mo. Mas mahirap siguro kung marami kang pamilya. Kami, dadalawa na lang na nanay ko. Namimiss ko pa nanay ko. So what more kung ikay may anak, magulang na may sakit, pinag-aalala mo ang iyong pamilya. Kaya, one time, sumuko ako, sabi ko, ayoko na, uwi na. Marami na akong tsape. Malaki na kinita ko Kasi 1 month ka sa Japan. Tapos, ang value mo, artista. Medyo paldo-paldo yun. Kasi binabayaran kami per show. Just imagine, every night may show kami. So, I gave up and uwi na tayo. Kaya, pagka minsan yung napapanood mo sa TikTok o sa YouTube o sa Facebook, yung mga istorya ng kalungkutan ng OFW, naalala mo yung naranasan mo. Naranasan ko, malagihay pa. Kayo, 3 taon, 2 taon, 1 taon, 5 taon. Yung iba nga, nag-TNT na That's why, the least thing that the government can do for you today is to return those income of the state
coming from our OFW through services.